papaliwanag ko po yan mamaya sa inyo. Okay, but before of that, i-share lang muna natin ang ating live streaming ngayon sa yes, naka-live na ako. Sir, ayan. Live na ako nag-chat na si Kuya dyan sa DCGB. Medyo na late lang tayo na I think 3 minutes pa or ayun. So naka-live na tayo Okay, share lang natin ito sa mga GC ng MHC. So kahapon Saturday, Monday to Saturday lang. Ayan, Monday to Saturday lang po yung office dyan sa Barangay 18, di ba? Okay, so ang ating location sa mga hindi pa nakakaalam, dyan po tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, dyan po tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yung building po yan. Pero, ang po namin, likod po kami ng Mabel Fashion Unlimited at ng Angeles Cakes. Dito po sa side ng Mabel Fashion, may eskinita po dyan pa papasok. So dyan po kami. And kahapon may marami po yung mga nag-consult regarding sa kanilang mga karamdaman. So yung isa is may sa gout, arthritis, and ano pa yung so kasi hindi ako nag-briefing tayo sa isang client from Cam Norte. Actually taga Legazpi sila, taga Albay. Okay, pero doon na sila nag-stay sa Cam Norte. Okay, so share natin itong live streaming. Right. So again, our office, dyan po tayo sa likod ng Mabel Fashion Unlimited at ng Angeles Cakes. Monday to Saturday lamang po bukas ang opisina. Then, free health consultation din po yan. Every Wednesdays and Saturdays po yung ating training for our official distributors, and at the same time, orientation na din po yan ng mga products. So if you wish to know more about our product, so dyan po, and ako may mga itatanong din po kayo, diba? So yan, pwede po kayo mag-attend ng ating live orientation sa office. Okay, so yan, medyo magulo lang yung hair ko. Well, kulot talaga. Okay, so yan po ha, every po yan, 1 p.m. Wednesdays and Saturdays. And pwede din po tayo magpa-schedule ng mga sa barangay. So, soon po yan. Pero for now, nakaschedule po tayo for training sa mga official distributors. Then, sila para talaga mas ma-familiarize nila. So, part of the training is to discuss mga distributors. Tapos, hindi din po mag-discuss, diba? Kasi gano'n naman po talaga. Para ma-training po. Para ma-training yung mga natin, distributors na. Maski pasok ko na ako, puti Manila yun. Ayan, so part of the training talaga, magdi-discuss din po talaga yung mga distributors. So, para ma-practice sila dito. Kasi may mga iba na talagang nahihiya din, pero kailangan po yun, diba? So, yan. In-announce ko na din po yan, diba, sa mga natin, sa distributors natin. Okay, kapit tayo. Mag-coffee is life. Okay, wag lang pero bihira na tayo mag-palpitate. Okay, nakakailan akong kape sa buong araw. Kailangan ko yun para pampagising. Okay, hyperacidity, part din yung kape, diba? Kapag nakakapagpa-hyper, pero may mga triggers. Okay, so again, ang contact numbers ni Doc Joey is 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Naka-live tayo ngayon sa official Facebook page na Doc Joey Batito.
And syempre, napapakinggan tayo sa Radyo DCGB. Ayan, tune in po kayo sa 729 kHz AM band. And dito naman sa live streaming sa Facebook page. We have our official YouTube channel na Doc Joey Batito. Diyan niyo po mapapanood yung mga playlist. Mga po yan, amazing testimonials ni Doc Joey. Iba-ibang mga health concerns, yung mga tulungan ng products. So pwede po kayong manood po dyan. And if may mga nagtatanong sa inyo, diba? So, pwede nyo papanoorin. At least, doon po makikita niyo yung mga stories ng iba pang mga clients po natin, okay? Na natulungan po ng products at iba-ibang mga health concerns. Meron sa cancer, okay? Meron sa leukemia, meron sa kanilang mga normal lang na nararamdaman, pero yun, very disturbing. Okay, so yan po. Kung may mga health concerns kayong hindi lang isa, dalawa, so pwede po yun sa atin. Kasi in a natural way, tutulungan po namin kayo. Kailangan nyo lang i-take yung mga products. At sundin yung mga pinapayo po sa inyo, di ba? Like yung mga sa normal diet, healthy diet, and iwasan yung mga pinagbabawal na po mga pagkain. Di ba? And yung mga vices or mga kasanayan natin, di ba, kasama sa katawan natin. And even yung mga mga alak, okay, yung mga preservatives, yung mga processed foods, preservatives, or yung mga additives, di ba? Okay, so dito na tayo sa ating topic for now is about po pangangasim ng sikmura. Okay, so eto, may mga triggers din ito, and if ever na tawag dyan, palaging ginagawa natin, it will lead to hyperacidity, diba? So, ano nga ba ang pangangasim ng sikmura? Okay? Ito, I think lahat naman nakaranas ng ganito. Diba? Pero kapag talagang meron ka nito, tapos napabayaan mo, maaaring magkaroon ng mga complications kapag napabayaan, diba? So, pangangasim ng sikmura or hyperacidity. Alam pala sa mga nakikinig sa radyo. So may mga nagsasabi sa akin na lagi daw napapakinggan tuwing linggo. Ayan, hello kay Nanay Minda Monte Alegre. I'm sure nakikinig siya kasi palagi nakatunin yan. And syempre sa mga hindi ko pa na pero may mga nagsasabi talaga napapakinggan nila tayo, diba, sa radyo. So hello na lang. Hello and happy listening, thank you. Okay, so hindi ko man sila mabanggit kasi napakarami ng nagsasabi. Hindi ko matandaan yung mga buti sana lista ko na lang, di ba? Para mabate dito sa radyo. But anyways, thank you very much. So ang pangangasim ng sikmura or hyperacidity ay ang pagdami daw po ng hydrochloric acid sa tiyan. Okay? Ito po ay isang uri po ng digestive juice na tumutulong sa sa paggiling po ng mga pagkain sa maliliit na piraso upang magamit po ito ng ating katawan. So, yun nga, sabi nga natin, ginagrind ng katawan natin. Or specifically, ng tiyan po natin. So, yung tawag po doon is hypochloric acid. Okay? O hydrochloric acid. So, siya yung parang juice sa katawan natin, diba? Parang moist or watery light na na tumutulong sa pagtunaw, diba? Or paggiling ng mga pagkain para magiging pieces siya. Okay? Kasi yun yung talaga kasi kailangan siyang tunawin, diba? So, yun ang kailangan ng yung tiyan natin. Hydrochloric, tawag po doon. Kapag nagkaroon po ng hyperacidity, maaaring makaranas po ang pasyente ng mga sintomas. Okay? So, mamaya isa-isahin natin mga sintomas. Then, yung mga komplikasyon na maaaring makuha natin or maging resulta kapag pinabayaan natin ang hyperacidity. Kasi, hindi lang sa very disturbing ang hyperacidity, talagang very masakit din po siya kapag na-atake. So, kaunting kaalaman lang din po tayo, diba? Or kasaysayan. Balikan natin.
Yan, total mahilig naman tayo, di ba, magkalkal ng mga past. Kasaysayan. Sa Pilipinas po, maraming mga taong naapektuhan ng hyperacidity. So, yan. Karamihan sa mga Pilipino kasi ay may hilig kumain ng marami. Ayan, magkape at uminom ng alak. Kapag nangasin po ang kanilang mga sikmura, iba't ibang paraan ang kanilang sinasagawa upang mawala po ang pananakit ng tiyan na dulot po ng kondisyong ito. Kabilang sa mga pinaniniwala ang lunas ng mga Pilipino para sa hyperacidity ay ang pagpapahid po ng liniment, langis, at ointment sa tiyan. Sanay tayo, di ba, mga Pilipino, kapag may masakit talaga, oil, and mga tinatapal tayo para maibsan yung sakit, di ba? Yan, so, hindi lang sa hyperacidity yan. Bagamat nakapagbibigay ang mga ito ng bahagyang ginhawa, okay? So, temporary, lang yan. Yun. Okay, bagamat nakapagbibigay po ang mga ito ng bahagyang ginhawa, hindi po nito napapababa ang labis na asido ng tiyan. Siyempre kasi sa external lang siya nakakatulong, di ba? Hindi po sa internal. So, kailangan natin sa internal. Bukod dito, nakaugalian po na rin ng mga Pilipino na uminom ng maligamgam na tubig kapag nangangasim ang kanilang mga sikmura, para raw bumaba ang asido at bumalik sa tiyan. Ano ba? Tama ba ito? Subalit, hindi rin po ito mabisang paraan upang maibsan ang mga sintomas ng pangangasim na tiyan. Okay, so yan yung mga paniniwala na parang temporary lang siya, pero hindi siya yung lunas talaga para mawala or mag-normalize na yung acidity ng tiyan po natin. Okay, ano ba yung mga sanhi? Ano yung mga pinagmulan kung bakit tayo nagkakaroon ng hyperacidity? Napakarami daw po, okay? Number 1 na po dyan, yung pagkain po ng mga pagkain hindi mabuti sa tiyan. So, ano particular yung hindi maganda sa tiyan natin? Kung minsan po nakakakain ng isang tao ng mga kombinasyon ng pagkain na hindi mabuti para sa kanyang tiyan. Halimbawa, ng mga ito ang pag-inom po ng gatas at pagkain ng isda. Okay, so again, halimbawa nito ang pag-inom ng gatas at pagkain ng isda. Maaari ring magdulot po ng pangangasim ang pagkain ng napakaasim na mga prutas at maanghang na pagkain. Bagamat po ang mga ibang tao ay nakakayanan ng mga ganitong pagkain, tandaan na ang lahat ay hindi pare-pareho. Okay, sabi ko nga, di ba, aside, di ba, sa kakayahan ng katawan ng isang tao, di ba, yung sa immune system, so may mga ganitong pagkakataon or sitwasyon din. May mga tao na parang mataas yung tolerance nila, di ba? Kumbaga yung kaya nila, like nakikita natin sa mga mukbang na show or mga videos na ang dami-dami mga sili or mga labuyo na kinakain, maanghang na pagkain. Diba? So, paano yun? Kasi, isa din po sa mga nakaka-trigger yung maanghang na pagkain. Naaaring tumaas, o diba, yung hyperacidity ng tiyan mo. So, pwedeng maging trigger yung napakaraming mga asili or maanghang na kinakain mo. Diba? Kaya nga kagabi na nakita ni Mama yung mga matataba na. Sabi ko, may nakita kasi akong vlogger na yung vlog niya is about food. Diba? Food show. Ano tawag mo doon? Mukbang show. Diba? So, ilang months pa lang, diba? Napansin mo sa mga vlogger na kumakain talaga. Napakasarap, pero talagang feeling mo, ay, healthy pa ba yan? Kasi napakarami kinakain niya. Tapos yung mga kinakain niya puro pa taba, nasasarap siya pero talagang kapag in the long run, yan, talagang cholesterol yung tatamaan sa'yo, puso yung tatamaan sa'yo. Kasi nga, hindi na, kinakain is puro, matataba.
puro talaga, ano yan, mga fatty or oily foods, diba? So, tapos may mga iba pa dyan na maaanghang. Sabi ko, wow, paano nila yan natitiis? Parang natataas ng, ano nila, ang tatapang, diba? In short. Pero, may mga, balik din po yun sa, sa katawan. Pag sobra, diba? Okay, so yun, may mga ibang tao na kaya talaga nila na kumain. Parang, though tayo, diba, mahilig din sa maanghang, pero ano lang tayo, nandun lang tayo sa level 2. So, normal is level 1, nandun lang tayo sa level 2. Then, yung iba, level 5 na, wow! Parang carry nila yung parang ginagawa lang nilang chichirya yung sili. Okay, so masama po yun kapag lalo na kapag kahit yung may laman yung tiyan mo, tapos kapag nasobrahan na po yan, talagang mag-iiba yung mag-iiba yung lagay ng tiyan mo. Pili mo magkukulo, napakasakit na parang may mga dumadaan something. So parang dinidiinan din yung tiyan mo kapag gano'n. Yun na yung ma-atake ng hyperacidity, diba? So I think nakaranas na din po kayo na ganyan. So you can relate. Okay, so yun. Kapag sobra kayo sa kape, sa maanghang, diba? So, yun yung mga nakakapag-trigger sa hyperacidity ng isang tao. Then, another one, a factor is hindi po kayo kumakain ng pagkain sa tamang oras, okay? Ang hindi pagkain sa tamang oras ay maaaring magdulot po ng pangangasim ng sikmura sapagkat sa oras ng walang magiling na pagkain sa loob ng tiyan natin. So, yan, the tiyan at mga bituka, naiipon po ang mga asido sa tiyan. Okay. So, parang madali natin siya maintindihan, di ba? So, the moment na talagang gutom na kita or nalagpasan na kita sa pagkaon, wala na siyempre ng laog sa tiyan ta. Tapos, di man na po parang nag-take over na, diba, si acid ta. Kasi wala siyang magiling. Yung oras na din yung pagtrabaho niya, wala siyang makuhang trabaho, diba? Kasi walang ginigiling yung tiyan natin. Kaya po ganun. Then, mararamdaman natin yan kapag palagi natin na ginagawa. So, like for example, the whole week, diba, dahil sa may work ka, tapos talaga nalagpasan na yung pagkain mo, yan. Minsan kami ganun din pa, magpaparinig, joke lang. So, yun, talagang, kahit na meron pa yun, at least kumain tayo, diba, ng chocolate. Basta may magiling siya natin. Yan. And then, dapat may katabi ka rin na biscuit, diba, biscuit. Tapos, kapag medyo feeling mo, nagugutom ka na, yan, magkain ka lang ng biscuit dyan sa drawer, may storage ka dyan. Okay, so kain ka lang, kahit hindi ka pa kumakain ng lunch, para may magiling daw kasi yung tiyan natin. Okay, so ganun yung gawin mo. Kahit hindi pa oras like ng sa lunch, pag nagutom ka, yan, take ka lang ng biscuit, or kung ano yung pagkain na meron ka, pwede po yun. Basta hindi ka lang malagpasan sa pagkain. And pagiging mataba. So, factor din pala yung pagiging mataba para magkaroon ka po ng hyperacidity. Kapag labis daw po ang timbang, ang tiyan po ay parasahang naiipit ng mga sobrang taba. Kaya naman ay umaakyat ang asido papuntang lalamunan. Okay, so factor din po ang pagiging mataba ng isang tao or sobrang taba ng isang tao na tumaas yung hyper na naman or tumaas yung hyper redundant na naman tayo, diba? So yung tumaas po yung acid mo sa katawan or sa tiyan mo. Okay, so yan po factor din po. Kaya nga hindi lang diabetes yung pwedeng makuha ng isang taong overweight, hindi lang iba-ibang mga concerns. So, napakaraming complications, di ba, kapag kasi hindi normal yung timbang niya. Yun, ganun po yan. Then, labis na pag-inom ng tsaa at kape. Ang tsaa at kape ay parehas na may napakarami na, ano ba ito? Ang tsaa at kape ay parehas na may kapag naparami ang pagkonsumo ng mga ito
Ang iba-ibang or iba-bang bahagi ng esophagus ay nagre-relax at masyadong bumubuka. Kaya naman nagkakaroon po ng pagkakataon tumaas ng asido mula sa tiyan. So, diba, dito sa esophagus so papasok na po yan. Maaaring tumaas din yung asido sa tiyan natin kapag sobra din tayo sa kape at tsaa. Pagkakaroon ng mga bisyo. So, ayan. Ano ba yung mga bisyo na yan? Ang mga bisyo gaya po ng labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot ay nagdudulot po or nagdudulot din ng mga gaya po ng labis na yan. Sana yan. Yan, mga bisyo ito nagpaparelax ng ibang esophagus, kaya naman tumataas ng acid na lalaki. So, yan, in short, yung pag-inom ng alak, diba? Paninigarilyo, then, yung mga pinagbabawal na gamot. Yan yung mga isa din sa pagsimulan ng hyperacidity. Okay, then, stress. Another one, stress. Bakit kaya? Okay. So, sabi ko nga, ng mga nakaraang araw, atin ba ito? So, may topic tayo na kapag stressed ang isang tao, talagang sumasakit ng ilang yung tiyan niya. Gastritis ba yun? Ayun. Pili ko, gastritis yung meron din na trigger doon kapag na-stress yung isang tao, sumasakit talaga yung tiyan niya. Kapag ang isang tao ay nakakaranas po ng stress, pinabababa nito ang dami ng ito kaya, prostaglandin. Ayan. Isang uri po ng sangkap na tumutulong upang maprotektahan po ang mga dingding or yung lining ng tiyan po natin mula sa asido. Kaya naman kapag bumababa po ang dami nito, nakakaranas po ng pangangasim ang tiyan po natin. So yun, kagaya din po ng gastritis na kapag stress talagang may nakalimutan ko yung term, yung explanation. So yun, nakaka-affect din po yung stress sa pagkakaroon ng mga karamdaman. Okay, gaya nito yung sa hyperacidity and yung isa man is gastritis. Yun. Sintomas, ano ba yung maaaring maramdaman mo? Ano ba yung mga mararanasan mo kapag ina-atake ka ng hyperacidity? Number 1 is labis na pagdighay. Ayun, so parang natigo, di ba? So, in Bicol, nadigdighay ka mo, pero mga sim-sim yung lasa. Yan. So, feeling mo, yun na po talaga yung yung acid mataas sa inyo, feeling nyo. Walang laman, di ba? Mga ganun. Pananakit ng tiyan, pagduduwal o pagsusuka. So, kapag malala, yan, nagsusuka talaga. Pagkakaroon ng kabag, ano yung kabag? Yan, nakasabay na yung pagduwal. I mean pala yung pagtitiig, kumbaga. Pagkawala ng gana sa pagkain, pagkahilo, and pagkakaroon po ng heartburn. So, feeling nyo tumataas na yan. Tumataas yung init dito sa pataas, tapos matiigub ka na, di ba? Walang laman, tapos feeling mo ang asim-asim pa. Kadalasan, hindi naman po gaano kalubha ang mga sintomas na dulot po ng pangangasim ng sikmura. Subalit, sa ibang kaso, namimilipit po ang nasakit sa tiyan talaga ang mga taong ganitong kondisyon. Yes, talagang namimilipit po yan. Okay, kapag doon na po yung medyo malala na po yung kondisyon na yun. Pag talagang masakit na parang dinidiinan ng dinidiinan yung siya ng napaka-tagal, yan, tapos mawawala, tapos atake na naman siya. Pagkakaroon ng kasaysayan, so ito na yung mga mga salik, kumbaga bakit ka nagkaroon ng hyperacidity? Diba? So namamanan din pala siya. Pagkakaroon ng kasaysayan ng hyperacidity sa pamilya, paghahilig sa mga pagkain maasim, maanghang, at matataba. O diba, sabi ko na? Yung mga pagkain maasim kapag sobra, yun nga sabi natin, diba? Kapag sobra nakakasama. Maanghang at matataba. Pagkahilig sa pag-inom ng mga tsaa, kape at soft drinks. Yan, kapag sobra din po kayo. Labis na paninigarilyo,
madalas na pagpapalipas ng gutom o madalas na pagpapalipas ng gutom, labis-labis na pagkain, madalas na pagdanas ng stress, matagalang pag-inom ng mga anti-inflammatory drug. Okay, so yung mga anti-inflammatory drugs or other synthetic drugs talaga na hindi tugma talaga sa inyo, yan. Talagang marami, hindi lang hyperacidity yung pwede makuha ninyo. Okay, so yan po. Yan yung mga factors or triggers kung bakit kayo nagkaroon or inaatake ng hyperacidity. So, alamin natin yung komplikasyon, di ba? Kapag lumala yung hyperacidity ninyo, ano yung mangyayari sa inyo? Ano yung dapat yung gawin or dapat yung iwasan? So, dito, alamin natin yung mga komplikasyon kapag lumala yung hyperacidity. Number 1 is ulcer. Ayan. Sa separate na natin live. Ayan. Topic ko din yung about sa ulcer. Okay? Ulcer. Esophageal cancer. Sa esophagus na ito. Ayan. Esophagitis o pamamaga at pagsusugat ng esophagus. Esophageal stricture o pagsikipuan ng esophagus. Pagkakaroon ng mga problema sa paghinga. Kasi, ayun talaga, kapag sobrang atake ng hyperacidity, may mga iba talaga, hindi nakakahinga, nakaka-affect yun sa, hindi sila maayos yung paghinga nila. Yan. Isa sa mga karaniwang nakaapektuhan ng bahagi ng hyperacidity ay ang esophagus sapagkat ito po ay nakakonekta malapit po sa tiyan. Kasi dito yun sa taas natin, di ba? Okay, so yan po, again, yung mga complications like ulcer, esophageal cancer, esophagitis, o yung pamamaga, or pagsusugat po ng esophagus natin, esophageal stricture, o pagsikip po ng esophagus, and yung pagkakaroon po na problema sa paghinga. Okay, so yan po yung mga complications or komplikasyon na maaaring maging resulta kapag napabayaan yung hyperacidity natin. Again, paano natin nakuha yung hyperacidity or paano natin nakuha siya dahil sa pagkain, di ba? Pagkain ng sobrang maaasim, mga fatty foods, matataba, and yung kape, tsaa, sobra tayo dyan, then magpapalipas, madalas na paglipas ng gutom. Okay, so yan yung mga maaaring maging factors, di ba, or mga sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng hyperacidity. So, ang pangangasim ng sikmura ay maaaring pabalik-balik po na kung hindi nag-iingat sa mga kinakain at hindi po wasto ang paraan ng pamumuhay, okay, upang makaiwas at okay, at hindi atakihin ang hyperacidity. Ito yung mga dapat natin na gawin. Kasi yung paano masabutan ng hyperacidity, yan yung parang pagsusugat, di ba? Pagsusugat ng hindi wala siyang magiling sa loob ng tiyan natin na pagkain. Kaya yan, inaatake tayo ng hyperacidity. Kaya hindi normal yung acid na sa tiyan natin. Then, ano yung dapat natin na gawin? Iwasan po ang labis na pagkain ng mga maaaring mabanat. Ayan. Mabanat nito ang tiyan at magresulta sa pagdami ng acid nito. Bukod dito, maaari rin po magdulot ng katabaan. Okay, lang, yung proper diet sa pagkain, di ba? Kaya, yan. Bawasan ang pag-inom ng tsaa at kape. Kung nakakaranas po ng pangangasim, mas mainam kung itigil ang pag-iinom ng mga ito. Okay. Then, itigil po ang bisyo, gaya ng labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, at paggamit po ng mga pinagbabawal na gamot. Bawasan ang pagkain ng maasim, maanghang, matataba, at maaalat na pagkain sapagkat maaaring ito yung mga trigger, diba, na pagkain itong paggawa ng mas maraming asido sa tiyan. Ugaling kumain ng mga tama or ng tama sa oras. At huwag magpalipas ng gutom. Kung labis po ang timbang, magpapayat sa pamamagitan po ng pag-iersisyo at pagkain ng tama. Okay? Iwasan mga bagay na papadulot po ng stress or ugaliing magpahinga. Okay, so sa pag-exercise naman, di ba?
proper exercise. Hindi mo kailangan na mag-gym kayo, di ba? Bayad lang kayo niya. May monthly fee ata yun, di ba? So, yun po, kahit sa bahay ninyo, di ba? Maglilinis ng bahay, it's a form of exercise, simple exercise. Pero, pinagpapawisan kayo niyan, di ba? Mag-floor walks kayo, mag-alis kayo ng mga agiw sa dinding, punas kayo, ayan, ng mga alikabok, kaya naman, di ba? Panggalaw-galaw ng katawan. So, ganun lang po yan. Tapos, dapat ano siya, regular basis din. Kasi kung gusto niyo lang, kung kinagusto niyo lang na ngayon lang, tapos sa susunod, bawi naman yung pagkain dyan. Okay, so, yun. Malaking tulong kasi yung exercise. So, napakaraming yung benefits sa katawan. Hindi lang yung yung hyperacidity, gaya ng mga nababanggit natin, ng mga ibang mga health concerns. Diba? So, yun, proper diet. Okay, so yun po yung about sa hyperacidity natin. Paano sa atin makakatulong yung amazing products? Okay. Paano nga ba? So, yung sa natin, di ba? Yung products natin, mga natural po siya. Okay, and may benefits po siya sa stomach health natin, lalo na po yung Omega A capsules and multi-five. Yun yung more on sa stomach health ng isang tao. Alright? So, yan po, again, sa stomach health ng isang tao, Omega A capsules and multi-5 capsules. So, sabayan na natin dyan ng Omega 1. Pwede naman siya Omega 1 kung i-take ninyo. Kasi aside sa Omega 1, yan, overall na din po yung naitutulong yan. Hindi kayo atakihin ng hyperacidity, kung meron pa kayong sa cholesterol, yan. Sabay-sabay na din po yung mga naitutulong niya. Kasi nga may holistic approach sa tuyang mga capsules, right? Kumbaga, sabay-sabay na siya, pangkalahatan, yung naitutulong sa atin ng products. Kaya nga, if ever na may maintenance kayo sa iba-ibang mga sakit, particular na sakit, so that's okay, di ba? Pwedeng isabay yung amazing products kasi makakatulong siya in a way na inaalis niya yung toxins or yung mga chemical residues po na galing sa mga synthetic na tinitake natin. So, yun nga, kasi may detoxification process amazing products or benefits, detoxification benefits. So, yun po. Kasi, we have berries. Yun yung mga prutas na good source of antioxidants na tumutulong sa atin mag-detox yung katawan natin laban sa mga bacteria, toxins, diba? Chemicals na nandito sa katawan po natin. So, yun. Kasi kapag nandito sa katawan natin, puro chemicals, create yan ng iba't ibang mga sakit. Yan, pinagmumula na yan ng sakit. Kapag hindi malakas yung panglaban ng katawan mo, like yung immune system mo, yan, mahirap. Then, mahirap din kapag may mga autoimmune disorders or problems po tayo. Kasi, ibig sabihin po niyan, sarili mong katawan, hindi ka matulungan. Or siya yung nag-create ng sakit sa loob ng katawan mo. So, mahirap-hirap po yun kapag immune system, diba? So, pray and gawin mo lang yung mga natural way para matulungan ka. Kasi, yun yung makakatulong sa'yo. Then, another one is, aside sa proper diet, think positive think positive and wag magpaka-stress kasi the more na-stress or masyado kang overthink, yun po yung mga causes na mag-create pa tayo ng mga free radicals sa loob ng katawan natin. Yung mga tinatawag na stress hormones dyan, di ba? Na create ng sarili mong katawan. So, yun. Triggers din po yun para magkaroon ka ng sakit or atakihin ka ng sakit mo. Right. So, may nakausap ako, si sister from dito sa, sa Legazpi. So, yung brother niya is meron sa gallbladder, problem. Then, naging successful yung kidney operations way back, I think, mga ilang taon po yun, 2019.
Ayun. Pero ang problema niya is sa gallbladder kasi may tinistisan daw duman. Kumbaga, may parang nadamay yung gallbladder. Pero hindi na itinanggal lahat kasi tawag doon, baka hindi kayanin daw ng katawan kasi nga matanda na. Okay, so ang problema, bumababa daw yung gallbladder. Magayon dito, diba? Bumababa siya. So, yun po. Kaya pumunta sa sister kasi kapag umaatake daw yun sa gallbladder ng brother niya, ayun, talagang masakit daw. Kaya gusto din, syempre, itry. So, pinatry niya yung amazing products ngayon. Okay, so amazing form, binigay ni Doc Joey. Initial dosage is twice a day. So, yun, pinaliwanag ko na, syempre, natural process tayo, diba? So, it will take time, diba, na i-process yung katawan ng isang tao and it depends, diba, sa katawan ng isang tao. So, yun yung dapat natin na malaman at maintindihan kasi may mga expectations tayo na hindi naman actually parang to the highest level. Ayan. Mas mataas pa sa atmosphere natin yung expectations natin, di ba, about natural supplements. So dito, natural process, kaya nga susundin natin yun. Kaya may tinatawag tayong 3 months monitoring, minimum po yun. Pero within that month, talagang may makikita ka either na good or bad, di ba, mga situations. Kasi nga, syempre, nandiyan na yung pag-detox. So, more likely talagang medyo iba yung pag-iisip mo dyan kung nag-detox sa katawan mo. Paano nag-detox yung katawan mo? Ano po yan? Sa pagpapawis, sa pagbabawas, yung kulay or itsura ng dumi mo, di ba? Yung sa pag-ihi mo. Even sa katawan mo, may mga makikita ka din pagbabago dyan. So, like dati, di ba, kailangan mong i-compare siya. Like, before, hindi ka pa nag-take ng products, medyo maluya-luya ang lawas mo, di ba? Dahil ka nakakairo ni maray, garo, dahil kang energy in short. So, after na mag-take ng products, talagang feeling mo nagkusog ka. Kaya nga yun po yung pinaka-first and very common na mga testimonies na yun po yung pansin nila. Yun yung mga first na resulta at magandang resulta sa kanila kasi yun yung tinutulungan muna ng katawan natin. Pinapalakas niya muna. Okay? So, kailangan nyo i-observe yun. And that's usual and common sa mga nagtitake sa atin ng products. Pinapalakas yung immune system. Then at the same time, yung energy level ng isang tao nagbabago din. Pero, syempre, di ba, nasa pag-adjust pa yan ng katawan. Nasa pag-adjust yan ng katawan. At tandaan natin na iba-iba yung kakayahan ng katawan natin. Kaya nga iba-iba, may mga similarity and may mga iba-iba po dyan na mararamdaman tayo. Kasi depende po yan sa kung ano yung health concern ng isang tao. Okay, so depende po yan. And then yung yung medication niyan or yung pagpapagaling po niyan, okay, yung pagpapagaling po niyan, depende din sa sabi ko as a health concern. Kung yung concern mo is complicated, talagang it will take several months sa pag-take mo at i-maintain mo yung products, yung pag-take. Pero yung dosages, like for example, doon niya binigay is initial dosage after 3rd week of monitoring, diba? After 3rd week, yun. Diyan na po magde-decide if ever na i-adjust naman yung dosage or i-maintain doon sa twice a day. So, kuha ba yan? Kasi, yun nga, dito sa supplement, hindi ibig sabihin na stick na doon sa dosage, okay? Nag-a-adjust po yan. Depende sa need ng katawan. Hello and blessed Sunday morning, Doc Joey Betito and Jalay sa lahat watching with Ma'am Nora Valenzuela. Ayan, si Madam Annie Gonzalez, good morning and blessed morning. And dyan po siya sa Barangay 2, Bakakay. Available po sa kanya yung mga products, Contact number is 0948-159-7709. Ma, 0948-159-7709. Okay, so yan po yung contact number ni Ma'am Annie Gonzalez. Alright, so yan po. And again, we have our other official distributors din po. Like Miss Arlene, si Ma'am
si Ma'am Herlene Pabelonia, we have Ma'am Pama, Ma'am Cecilia O'Donnell, kadaklan po sa mga ginubatan. And hopefully we have naman pala dito sa Rapu-Rapu, which is si Ma'am Mary Ann Montaliana. I think dyan po siya sa hindi ko na po yung exact address. Dyan po siya sa Sentro, Rapu-Rapu. So, if kilala niyo si Ma'am Mary Ann Montaliana, okay, so again, Mary Ann Montaliana of Rapu-Rapu. Siya po yung ating bagong distributor, diamond distributor, dyan po sa Rapu-Rapu. So, pwede po kayo makapag-avail po dyan ng products. Okay, if ever na may signal po kayo, kasi may mga part po dyan sa Rapu-Rapu na walang signal, okay, walang signal, pwede po kayo magpakonsulta kay Doc Joey through phone. Okay, o kaya naman sa Facebook page, if ever na may signal po kayo. Kasi may mga part po talaga dyan walang signal daw. So, that's okay. We have naman regular dosages, diba? Dosages like for example, sa heart, sa high blood, sa cholesterol, twice a day ng Amazing 4 it will do. Kung gusto niyo magtipid, then if ever na kailangan niyo lang ma-save yung days ng budget po ninyo. So that's okay, at least once a day. Pero kapag po talaga suggest is to dagdagan po yung dosage. Yung doon sa regular dosage po ninyo para syempre matulungan po kayo, diba? Kasi hindi naman masama na at least once a day. Pero kulang. Para mas mabilis natin na makita yung result, then yun, mas muna ang purpose kasi po ng pagbigay ng dosage na like doon sa regular, twice a day, 3 times a day, para po sa una pa lang matulungan yung katawan mo na palakasin muna siya, di ba? At i-repair kung ano yung mga kailangan na ayusin, then yung mga kakulangan na nutrients. So, doon po muna. Kaya nga, sana maintindihan po natin na kailangan sundin natin yung unang mga dosages na ibinibigay sa atin. Kasi, wala na tayong problema kapag binaba na po yan. For maintenance po kasi, okay, for maintenance at least twice a day or once a day na lang. Pero yung mga una, or ibig sabihin natin dyan, yung mga first timer pa lang mag-take ng products, kailangan nyung sundin yung dosage na binibigay po sa inyo. Alright? So like, 3 times a day. Kapag 3 times a day po kasi ng Amazing 4, okay, 4 na klase po yan, medyo complicated kasi kailangan. Pero may mga other complicated concerns naman na isinisimulan muna sa twice a day. Kasi tinitingnan po niyan yung kakayahan ng katawan mo muna. Diba? Kung nakuha ka sa twice a day na medyo may mga improvements, i-stay po doon sa twice a day. And ano ba yung benefits na twice a day ka lang? So, ibig sabihin niya, medyo makakatipid ka, diba? At syempre, makakatulong yung twice a day sa iyo. Pero kapag medyo may na-atake ka at gusto mo, wala namang problema na dagdagan mo yung dosage kasi wala po tayong overdosage. Naiintindihan ba yan? Again, wala po tayong overdosage dito sa Amazing Capsules natin or Amazing Products. So, kapag mag-ipapatake sa iyo is 4 na klase Amazing 4, bawat inom, 4 na klase yung ititake mo. Okay, so say for example, twice a day ka, diba? So sa umaga, before breakfast, like 30 minutes before meals, diba? Magtitake ka na ng products or ng capsules na ibinigay sa'yo. So kung Amazing 4, 1 capsule each Amazing 4, ibig sabihin ng ititake mo dyan is 1 capsule ng Multi-5, 1 capsule ng Mega A, 1 capsule ng Miracle C, and 1 capsule ng Mega 1. Ibig sabihin, Amazing 4 na po yan. Nakuha ba yan? So, if ever na may nalilito kayo sa mga dosages, you can contact us naman, ako or si Doc Joey, para ipaintindi sa inyo yung ititake po ninyo. And the best is to take it with lukewarm water. Ibig sabihin po niyan, may si sister kasi may mga tanong po siya, so nasasagutan naman po natin yun, di ba? So, kasi doon, may mga natural remedies din po talaga, like, for example, pag-take ng lukewarm water for at least 4 glasses of lukewarm within morning. So, yun, maganda daw po yun sa tiyan. So, totoo naman po talaga. Pero aside sa maganda siya sa tiyan,
di ba? Kapag gabi, hirap ka sa pagtulog, pwede ka mag-take ng lukewarm water kasi napakaganda siya sa tulog ng isang tao. So, maganda naman po talaga sa katawan ang warm water. So, the best is to take it with lukewarm water kasi madali din po siya mag-process sa katawan natin. Madali po siya matunaw. Aside sa even though yung capsule natin, madali naman talaga po siya matunaw, di ba? Sabayin na lang natin ng lukewarm water. Kasi parang, sabay-sabay na din po yan, di ba? Kaya nga, ang sinasuggest is, mag-take kayo ng lukewarm water if ever naman na nasa bahay po kayo. Pero kung nasa labas kayo at magtitake kayo, magtitake kayo, wala kayong maligam-gam ng tubig, okay lang naman kahit na natural na tubig lang naman. Wala naman problema yan. Pero kung nasa bahay po kayo at hindi naman kayo tinatamad, di ba? Pwede naman na lukewarm water. Okay, so twice a day po yan. So pang 2 beses na pag-inom mo. Pwede po yan na kapag binigay po sa'yo is 6 to 6 or 6 a.m. and then 6 p.m. Sa 6 p.m., pwede before meals, 30 minutes before meals. Or kapag hindi mo na inom, pwede naman na before ka matulog, i-take mo na. Wala naman problema na mag-adjust ka. Basta sa loob ng isang araw, nasunod mo na twice a day yung tinake mo. Kasi kung once a day lang, okay lang. Pero wag mo yun na wag mo yun na gawin na hindi mo sinunod. Lalo na sa mga first time, di ba? Na dapat sa 3 months or more, na-maintain mo yung ibinigay po sa yung dosage. Pero kung may mga iba po talaga na hindi kaya ng budget, di ba? So, sila na lang nag-adjust. Okay lang naman po yun, okay? Pero, ina-advise din po natin, kapag may budget po kayo, i-maintain nyo po doon sa ibinigay sa inyo. Na kasi kailangan yung dose ng katawan po natin, yung binigay na. So, yan po yung tama. Pero kung may mga iba na, sila na mismo yung nag-adjust, like, sa twice a day, ginawa na lang once a day. Pero okay lang naman daw po. Okay. Pero yun, sinasabihin din po na kapag may budget sila, diba? I-maintain sa dating dosage. Okay, so yan lamang po yung ating mga about sa dosages. And at the same time, ito tayo sa marketing, diba? We have our new program, which is yung new marketing program, and sa mga distributors and members natin, pwede po kayo talagang mag-earn through distributorship, syempre, referrals, yun, and syempre, pwede po kayo sa product discount. Ibig sabihin sa mga products po ninyo, pwede kayong magbenta. Okay. Pero may mga members tayo na ayaw magbenta. Okay lang naman yun. Diba? And tutulungan kayo ng company in what way? So, tutulungan kayo in a way na syempre kung sa barangay po ninyo maraming mga gusto mong matulungan. So, magpaano lang tayo dyan. Schedule ka lang kung kailan nagkakaroon ng seminar. So, yung team, MHC team, diba? Kung hindi ka pa marunong, yan, talagang kami po yung magdi-discuss ng products. And kung sino man, ilan man yung mga, at marami, diba, mga nag-avail ng packages or nag-avail ng products ninyo, kung may products po kayo, yan, talagang sa inyo po yan. Kasi tutulungan lang po kayo ng company. Pero, tutulungan kayo sa 1, 2, and 3 times, diba? So, kaya nga, we have our trainings na yung mga din ang magdi-discuss, mga distributor. So, wala naman kayong dapat na itatakot, diba? Kasi, i-train naman po namin kayo at i-guide namin kayo. So, yan, Miss Annie, ha? Ikaw sa susunod yung mag-discuss. Pero, magbabasa lang naman yung PowerPoint kapag sa mga unahan. Okay, so usap tayo sa Saturday or Wednesdays. So pwede po 'yan kasi for now naka-schedule tayo for seminars sa office and sa pag-train ng mga distributors. Okay, so yan po. Again, yung contact numbers ni Dr. Joey, if ever na magpapakonsult po kayo, ito 0998 975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe naman po,
0998-8933. Again, 0998-975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. Ang ating office, dyan lamang po tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero likod po tayo ng Mabel Fashion Unlimited at ng Angeles Cakes. Okay? Again, likod po tayo ng Angeles Cakes and Mabel Fashion. So, yung sa Mabel, may side po dito na papasok. So, dun po tayo. No? Monday to Saturday lang po from 9 to 6:30 in the evening. Bukas po yung office. So, pwede po kayong pumunta. And sa mga orientations, free health consultation naman po yan. Then, i-continue. Ito yung advice natin. I-continue nyo po yung pag-take ng products. Kasi hindi lang po yan sa kinagusto ninyo 1 month, okay, hindi po yan. Kailangan po yan is i-continue nyo kasi may mga tinatawag din tayong pag-recover ng katawan po ninyo. Pero kung ang concern po ninyo is talagang kailangan niya ng panahon, talagang yun yung pinapaliwanan natin na gusto nyo ito-try. Ang pag-try po kasi hindi po yun 1 week. Okay? Part pa lang po yun ng hindi siya agad-agad, di ba? May mga ibang katawan kasi na hindi mo pa makikita yung result na ini-expect mo. Kaya nga, ikaw din mismo may gagawin ka. Hindi yung nag-expect ka, tapos nagko-contradict naman sa ginagawa mo, di ba? Ayan. Kaya nga, sinasabihan din natin sila. Parang, syempre, yun yung reality na kailangan natin tanggapin at gawin. Kasi, ikaw lang naman yung nagpapaano, di ba, sa expectations mo. Sinasabi lang natin yung, kung ano yung totoo. Kasi yung, natin, like, yung concern mo talagang complicated. Kailangan po niya ng panahon para, may process po yan. Like, for example, sa first month, diba? Napakaraming mga po yan. Pag-adjust po yan ng katawan. Kasi nga, first time mo pala mag-take. The second month, ayan. Depende po yan. Kasi for monitoring po yan, diba? Pero, sa loob po ng mga ilang buwan, talagang may pag-adjust, diba? May mga mararamdaman ka talaga mga reactions. So, that's normal. Kasi, syempre, inaayos yung katawan mo. Kailangan mo lang sundin yung mga dapat at iwasan yung mga dapat iwasan. Gawin yung mga dapat gawin. Ganun lang po yan, okay? So, if ever na may mga katanungan kayo, like for example, may maintenance nga ako, okay lang ba yun na isabay sa products? Okay na okay po yun. Kasi walang problema yung products natin before meals. Hindi po siya like mga antibiotics na kailangan mo i-take after mo kumain, di ba? Para may laman yung tiyan mo. So, wala po tayong nakakasama sa tiyan. Actually, nakakatulong po siya. Then, parang pagkain po siya kasi nga, mga natural yung niya, laman niya or components niya or ingredients niya. Meron nga siyang broccoli, di ba? Turmeric, ampalaya. So, natural siya and wala siyang problema na walang laman yung tiyan natin. Then, nakakatulong nga siya. Sabi ko nga, if ever na may mga maintenance po kayo, nakakatulong siya para maalis po yung mga chemical residues na galing sa mga iniinom niyo pong mga medications. It's up to you na lang kung alin yung aalisin po ninyong medications. Kapag importante yung medication niyo, nakakatulong sa inyo, huwag niyo alisin. Pwede niyo sabayan ng products natin kasi po, yung mga chemical residues sa medications ninyo, inaalis po yun. Or yung sa synthetic, di ba? Inaalis po ng natural natin. Yun yung isa sa mga functions ng supplements. Diba? Alisin yung mga chemical na nandoon sa mga po ninyo, synthetic or medications. Okay, so lahat-lahat na po yan, pangkalahatan yung natutulong ng amazing products natin. Kailangan nyo lang is the right dosage, diba? Proper diet, regular exercise. Pero kapag hindi na kayo pwede magpagod, huwag kayong magpapagod. Simple stretching or pag lang, diba, pag tayo, and then pag-stretch, okay na okay po yun. Basta ma-circulate lang yung blood, diba, at hindi kayo, yung katawan po ninyo, yan. Alam niyo na po yan, alright? So, thank you everyone. Bukas po magsasama-sama tayo, Monday,
5:30 to 6:30 in the evening. That's our regular program from Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 in the evening sa programang Serbisyong Natural po yan. Same station, DCGB. Thank you everyone. 9 to 6:30 tayo tomorrow. Bukas po kami, free health consultation. And yung mga healthy drinks natin still available. Okay, thank you everyone. So maraming salamat sa pagsama sa akin this morning. Happy Sunday. Sa ngala po ng ating CEO na si Dr. Joey Betito. And our Vice President, Ma'am Ann Betito Pranzella. My name is Ms. Shalai. Thank you everyone. Have a blessed morning. This has been Serbisyong Natural, Kalusugan, Bayanihan at Kabuhayan.